Maagang naghahanda ang asawa ni Ruben na si Bebeng. Nililinisan ng ginang ang buong paligid ng kanilang bahay pagkatapos niyang magluto ng agahan. Madaling araw pa lang ay gumigising na ang ginang para ipagluto ang buong pamilya. Maaga rin kasing papasok sa klase ang nag-iisa nilang anak na lalaking si Junjun. Isang batang 7 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral. Mahal, halika na rito at nang makapag-agahan ka na. Tama na muna yung pagwawalis, no? Lumalamig na itong pagkain, no? Tumango lamang ang ginang sa sinabi ng asawa at sinabing susunod siya pagkatapos. Oo nga po, Inay. Sabayan mo na kami ni Itay sa agahan. Mamaya niyo na lang po linisin yung bakuran natin. Ay nako anak, hindi tayo pwedeng umalis ng bahay na marumi ang bakuran natin. Pwede naman po. Saka na niyo yung tapusin pagkatapos natin magagahan, Inay. Hindi pwede, anak. Baka mahuli ka sa klase mo kung mamaya ko pa ito tatapusin. Ihatid pa kita. E di mamaya na lang po pag uwi natin galing sa school. Pwede naman po yun, Inay eh. Oo naman, mahal. Halika na, kumain ka na. Ang sarap pa naman itong niluto mong adobong sitaw, oh. O sige, tatapusin ko na lang ito, mahal. Kaunti na lang naman ito eh. Saka, hindi pa naman ako nagugutom. Mauna na kayong kumain dyan ni Junjun. Oo, sige. Basta, kumain ka na kagad pagkatapos mo dyan, ha? Oo, mahal. Sandali lang to. Nagpatuloy na nga si Bebeng sa pagwawalis ng kanilang bakuran. Samantalang kumakain na sina Ruben at ang anak niyang si Junjun. Pagkatapos tipunin ng ginang ang lahat ng basura sa paligid, agad siyang kumuha ng panindi at sinindihan ng mga ito. Mabilis namang nagliyab ang apoy at unti-unting nilamon ang mga tuyong dahon. Aakit na sana si Bebeng sa kanilang munting tahanan na yari sa kahoy, ngunit nagulat siya nang may matandang lalaki ang biglang sumigaw mula sa kanyang likuran. Tulong! Tulungan mo ako! Nakita niyang humihingal ang isang matandang tila lasing, sugatan at puro galos ang buong katawan nito. Naku, Lolo. Anong nangyari sa inyo? Pakiusap! Tulungan mo ako! Hingal na hingal ang matanda. Para ba itong hinahabol ng multo? Halata ring mayroon siyang tinatakbuhan dahil nanginginig din siya sa takot. Hindi kilala ni Bebeng ang matanda, ngunit dahil sa sitwasyon nito ay kusang naawa ang ginang at hindi nagdalawang isip na umalalay. Saka tinawag ang kanyang asawa sa loob. Dahil sa ingay sa labas, agad na sumilip mula sa bintana sina Ruben at Junjun. Nakita nga ng mag-ama si Bebeng na may matandang inaalalayan papasok sa kanilang bahay. Mahal, tulungan mo kami rito. Ay nako, mahal! Sino yan? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko rin siya kilala eh. Saka marami siyang sugat. Tulungan mo ako rito. Papasukin natin siya. Sige mahal, akin na yung isa niyang balikat. Anak, ihanda mo nga yung upuan natin para makaupo kagad itong si Lolo. Opo, Nay. Eto na po. Agad nilang pinaupo ng maingat ang matanda. Oh, dahan-dahan lang po. Baka matamaan ang sugat ninyo. Iha, maaari bang isara mo muna ang pintuan ninyo? Opo, Junjun, anak, isara mo muna. O sige po. Pagkatapos isara ng bata ang kanilang pintuan, agad na nagtanong sina Ruben at Bebeng kung ano ang pangalan ng matanda at kung ano ang nangyari sa kanya. Ako si Mampilo. Hinahabol ako ng mga taong pinagkakautangan ko ng malaking halaga. Wala pa kasi akong pambayad kaya ginulpi nila ako. Ay naku, ang sama naman ng mga taong yan. Heto po, uminom muna kayo ng tubig. Hindi nila alam na nagsisinungaling lamang si Mampilo. Ang tunay na dahilan kung bakit siya inahabol ay dahil isa siyang aswang at gusto ng mga taong humahabol sa kanya na tapusin na ang kanyang buhay. Pagkatapos bigyan ni Bebeng ng isang baso ng tubig si Mampilo, may narinig siyang grupo ng mga taong nag-iingay sa labas ng kanilang bahay. Kararating lang ng mga taong ito at halatang mayroon silang hinahanap. Kaya biglang natahimik ang buong pamilya. Tabo! Tabo! Nagsenyasa na mag-asawa sa kung ano ang gagawin. Alam nilang nasa labas na ngayon ang mga taong humahabol kay Mampilo. Si Ruben na ang lumabas at tumarap sa mga lalaki.
bahagya lang na binuksan ng lalaki ang pintuan para hindi makita si Mampilo mula sa labas. Habang hinaharap ni Ruben ang mga hindi nakikilalang lalaki, dahan-dahan namang inilipat ni na Bebeng at Junjun ang matandang lalaki sa kanilang maliit na silid. Ano po ba ang kailangan nila? May nakita ba kayong matandang lalaki na dumaan dito? Kailan po dumaan? Kanina lang po. Siguro mga ilang minuto lang ang lumipas. Ay, naku, wala po ako napansin eh. Nasa loob lang kasi ako ng bahay at nag-aagahan kasama yung pamilya ko. Saad na lamang ni Ruben habang pinipilit niyang huwag magpahalata. Ganun ho ba? Ay sige po, at nagmamadali po kami. Salamat na lang po. Walang anuman po. Pagkaalis ng mga grupo ng kalalakihan, kinakabahan bumalik si Mang Ruben sa loob. Naku, mabuti na lang talaga at hindi na sila nag-usisa. Naabutan ni Ruben na wala nang malay ang matanda. Mahal, ano nangyari sa kanya? Hinimatay siya kanina. Siguro dahil sa sobrang pagod at panghihina ng kanyang katawan. Mabuti pa. Kumain ka na ron at nang maihatid mo na si Junjun sa eskwelahan. Ako nang bahala kay Mampilo. Oh, sige mahal. Kumain na nga si Bebeng. Pagkatapos ay umalis na sila ni Junjun at nagtungo sa eskwelahan kung saan nag-aaral ang bata. Ipinagluto ni Ruben si Mampilo para may makain nito pagkagising niya. Habang walang malay ang matanda, ay nilinisan naman ni Ruben ang mga sugat nito at saka maingat na ginamot gamit ang mga herbal na medisina. Bago magtanghalian ay nakauwi naman kaagad ang mag-ina na sina Bebeng at Junjun. Pagkatapos nilang kumain ay nagising na si Mampilo. Agad nila itong inalok na kumain. Mampilo, kumain na po muna kayo ng makalaman niyang tiyan niyo. Ay, wag na iho. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Maraming salamat na lang sa inyo. Ay nako, hindi po pwede yan. Kailangan kumain kayo para kahit papano gumaling kayo mula sa panghihina. Matagal bago nila kinumbinsi si Mampilo na kumain. Ngunit sa huli ay kumain na rin ang matanda. Mahal, kayo na muna ang maiwan dito ni Mampilo ah. Pupunta muna ako sa sakahan natin ng saging para manguha ng mga ilang bunga. Sige mahal, saktong-sakto at may panglako na rin ako. Mampilo, maiwan ko na po muna kayo dito ha. Sige iho, walang problema. Uuwi na rin ako kagad kapag bumuti na yung pakiramdam ko. Maraming salamat nga pala ha. Sige po, wala po yun. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo riyan. Kung may kailangan pa kayo huwag po kayong maya magsabi sa misis ko ha. Oo iho. Maraming salamat ulit talaga sa inyo. Masaya po kami makatulong. Doon nga ay pumunta na nga agad si Ruben sa sakahan nila ng saging. Hindi naman ito gaanong kalayo mula sa kinatitirikan ng kanilang bahay. Kaya hindi rin nagtagal at agad na nakarating ang lalaki. Nakko, mukhang masagana ang ani ko ngayon ha. Matutuwa si Bebeng nito. Maraming bunga ang saging at saktong-sakto lang din ang gulang nito para gawing bananakyo ni Bebeng saka ibebenta sa mga kapitbahay. Na minsan din sa palengke ito binebenta ng ginang. Pagkatapos mag-ani ni Ruben, agad niyang isinilid ang mga saging sa dala niyang sako saka buong lakas itong binuhat. Dumiretso agad siya sa kanilang bahay. Oh mahal, nariyan ka na pala kagad. Oo mahal, may mga hinog na rin dito kaya pwede mo nang gawing bananakyo. Naku, mabuti naman kung ganon. Kumilos na nga ang mag-asawa. Nagluto ng hinog na saging si Bebeng habang nagtutulungan naman sina Ruben at Junjun sa pagbabalat nito. Samantala, nasa silid lang si Mampilo at patuloy na nagpapahinga. Pagkatapos magluto ng lahat ng kanilang bananakyo, dinalhan ni Junjun si Mampilo ng ilang piraso. Mampilo, kumain na po muna kayo nito. Masarap po ito oh. Saka mainit pa po ito dahil sa bagong luto. Ay nako iho, maraming salamat sa iyo ha. Si inay mo ba yung nagluto nito? Ay opo. Ay, nakauwi na pala ang tatay mo. Opo, kanina lang din po. Sige iho, salamat dito. Walang anuman po. O sige po, kumain na po kayo ha. Oo iho, sige. Lumabas na si Junjun sa silid at binalikan ng kanyang mga magulang.
Handa na ang lahat ng mga banana Q para ibenta. Nakabihis na rin si Bebeng ng maayos na damit para magmukha naman siyang tao habang inilalako ang kanilang paninda. Inay, sama na lang po ako sa inyo para makatulong ako sa pagdadala niyan. Ay naku anak, sigurado ka ba? Mainit ang panahon ngayon. Ayos lang po, para namang hindi ako sanay sa init niyan eh. Oo sige, ikaw ang bahala anak. Sumama na nga si Junjun sa kanilang paglalako. Umalis na ang mag-ina at naglilibot na sa buong lugar. Naiwan si Ruben sa bahay kasama ang matandang si Mampilo. Walang kaalam-alam ang lalaki na isang aswang ang pinatuloy niya sa kanilang bahay. Mabuti pa siguro magsibak muna ako ng kahoy habang hinihintay yung mag-ina ko. Mukhang kaunti na lang kasi natira sa panggatong namin dito dahil sa niluto ni Bebeng kanina. Nagsibak na nga ng panggatong si Ruben. Pagkatapos, naisip niyang magtungo sa may batis at manghuli ng isda para may uulamin sila sa hapunan. Pinuntahan muna ni Ruben si Mampilo sa silid upang magpaalam. Mampilo, ayos lang po ba sa inyo kung iiwan ko muna kayong mag-isa rito? Ha? Bakit? Saan ka ba pupunta, iho? Dyan lang po sa may batis sa likuran ng bahay namin. Manghuhuli lang sana ako ng isda para may ulam tayo mamayang gabi. Sige, iho. Ayos lang. Malapit lang naman po yun dito sa bahay. Sa katunayan nga po kung sisigaw kayo rito, nako, maririnig ko po kayo mula ron. Mabuti naman kung kalon, iho. Sige po, kung mauna pong makauwi ang mag-ina ko, pakisabi na lang po sa kanila kung nasaan ako ha. Sige, maasahan mo ko riyan, iho. Maraming salamat po. Sige po, Mampilo, alis na ako. Pagkarating ni Ruben sa batis, agad siyang nanghuli ng isda gamit ang maliit niyang sibat. Hindi nagtagal, marami-rami nang nahuli ang lalaki. Kaya lang, biglang dumating ang mag-asawang sina Procopio at Rosalinda, ang may-ari ng lupa kung saan nabibilang ang naturang batis na pinanghuhulihan ni Ruben ng isda. Agad na natakot si Ruben, tiyak kasing magagalit ang mag-asawa dahil dito. Lalo na't napakaramot nila sa lahat ng bagay. Hoy, Ruben! Anong ginagawa mo dito sa batis namin? Naku, pasensya na po, Ma'am Procopio. Manghuhuli lang sana ako ng isda para sa uulamin namin mamaya. Oh, ka naman manghuhuli rito? Sa amin ang isda na yan. Hindi naman po ninyo inaalagaan at pinapakain ng mga isda rito Pagmamayari po ito ng kalikasan. Ano ka ba? Ang kapal ng mukha mo Sa amin ang lupa kinatatayuan mo ngayon. Kaya pagmamayari namin ang lahat na nandito. Kasali na ang isda na yan. Kung ganun po, pasensya na. Hindi na po mauulit. Hindi ako makakapayag na inuulam mo ang mga isda namin. Kailangan mo kaming bayaran yan. Ay, ano po? Wala kaming perang pambayad nito. Di bigay mo sa amin ang mga nahuli mo. At saka, umuwi ka na. Huwag ka nang manghuli ulit ng isda rito sa amin. Oh, ano bang hinihintay mo? Layas! Wala nang nagawa pa si Ruben. Ayaw niya rin ng gulo. Lalo na't napakasamang magalit ni Procopio. Gagatungan pa ito ng asawa niya si Rosalinda na kasing sama niya rin ng ugali. Kung tutuusin, ang kalikasan ang tunay na nagmamay-ari ng isdang yon. Dapat sana malayang makahuli ng isda ang lahat ng may gustong manghuli nito hanggat hindi ito ibinebenta. Pero nang dahil sa masamang ugali ng mag-asawa at sa pagiging maramot nila, mahigpit nilang ipinagkakait sa lahat ang kahit na anong nabibilang sa lupa at tubig na kanilang pagmamay-ari. Kaya kahit nalabag sa kalooban ni Ruben, ay ibinigay na lamang niya sa mag-asawa ang nahuling mga isda. Malungkot na umuwi ang lalaki dahil sa nangyari. Tuloy, wala silang mauulam na isda sa hapunan. Ay nako, sama talaga ng ugali ng mag-asawang yun, no? Di na bale. Maghahanap na nga lang ako ng pwede naming ulamin mamaya. Total marami naman dito sa paligid. Pagkarating ni Ruben sa kanilang tahanan, nakabukas na ang pintuan kaya siguradong nakauwi na ang kanilang mag-ina. Tay, nariyan ka na po pala? Oo anak. Nasaan ang inay mo? Nagtatakang nagtanong ang lalaki. Bakas kasi sa mata ng bata
nakatatapos lamang niyang umiyak. Nasa loob po. Umiiyak siya. Agad na kumunot ang noo ni Ruben dahil sa sinabi ng kanyang anak. Umiiyak? Bakit naman anak? Anong nangyari sa inay mo? Malungkot na sumagot si Junjun. Hindi po kasi binayaran ng mga salbahing ali yung paninda natin eh. Yung palagi pong nangaaway kay nanay. Kaunti nga lang po yung nabayaran sa mga tinda natin eh. Agad na kumulo ang dugo ni Ruben sa mahabang sinabi ng kanyang anak. Nakakunot ang noo ng lalaki habang mabibigat ang yapak na umakyat sa kanilang bahay. Mahal, totoo ba yung sinabi ni Junjun? Hindi nila binayaran yung paninda natin? Pinahiran muna ni Bebeng ang kanyang luha bago sumagot. Oh, mahal. Aba, sino-sino ba yung mga yan? Kailangan nila magbayad, no? Wag na. Alam mo naman, na ayaw ko ng gulo, diba? Eh hindi naman sa manggugulo tayo, mahal. Hindi rin naman kasi tama yung mga ginagawa nila eh. Kung wala silang pera, aba, wag na silang kumain. Hindi yung tatakbuhan ka lang. Nang-aabuso na yung mga yan eh. Yumuko na lang si Bebeng at hindi na nagsalita. Maya-maya pa ay biglang sumabat si Junjun sa usapan. Oo nga po, Itay. Abusado at salbahe talaga sila. Inaway at sinaktan pa nga po nila ako eh. Ano? Ano namang ginawa nila sa'yo, anak? Junjun, anak, tama na. Mahal, huwag kayong maglihim sa akin ha. Ayaw ko na magkagulo tayo rito sa lugar natin. Pero inay, sumusobra na po sila eh. Eh ano ba kasing ginawa nila sa'yo, Junjun? Hinabol ko po yung mga lalaking sigan na hindi nagbayad, Itay. Tapos, nung nabutan ko sila, tinulak po ako. Bumagsak po ako sa lupa. Tapos, nagtawanan lang po sila. Tsaka, sinipa rin ako ng isa nilang kasama. Aba, hindi tama yung ginagawa nila. Mga lintik talaga yung mga walang kwentang yan, oh. Mahal, hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi kami napahamak. Hindi pwedeng ganyan. Ang lakas naman ng loob nilang sakta ng anak ko. Nga hindi ko nga yung pinapalo eh. Pero ayos lang po ako, Itay. Hindi naman po ako nagalusan eh. Karma na lang ang bahala sa kanila. Huwag na natin silang intindihin. Lalo lang lalaki ang gulo eh. Baka mamaya kung saan pa umabot. Mas lalo pa tayong mahihirapan. Kahit nagagalit si Ruben sa sinapit ng kanyang mag-ina, pinilit na lang niyang kumalma dahil wala rin naman siyang ibang magagawa. Batid niya rin may punto rin ang kanyang asawa. Kaya sa halip na gumanti, ay mas pinili na lang niyang pabayaan sila. Ay nako, sige. Pero tatandaan ko yung ginawa ng mga babae at mga lalaking yan. Siya nga pala mahal. Nanggaling ako sa batis dyan sa likuran. Oo nga. Yun nga sinabi sa akin kanina ni Ma'am Pilo. Marami ka bang nahuling isda? Yun na nga mahal eh. Marami na sana akong nahuli. Kaya lang, nawala lahat. Wala. Dumating kasi yung madamot na mag-asawa habang nanguhuli ako ng isda. Nagalit si Procopio. Gusto naman ng asawa niyang si Rosalinda na bayaran ko yung mga nahuli kong isda. Pero siyempre, sinabi ko sa kanilang wala tayong pera. Kaya yun, kinuha na lang nila yung mga isda ko na nahuli. Aba, ang sama talaga ng ugali niya mag-asawa na yan, mahal, no? Ay nako, sinabi mo pa. Ang mabuti pa, magluluto na lang ulit ako ng banana cue bukas ng madaling araw. Tapos, ibibenta ko rin sa eskwelahan. Tsaka kung maraming guro at estudyante ang bibili at siguradong wala na magtatangkang takaasan ako. O sige mahal, huwag ka nang lumapit doon sa mga mokong na yun ha. Biglang lumabas ng silid si Ma'am Pilo, kaya nagulat ang mag-asawa. Ay, naku, Ma'am Pilo, bakit po kayo bumangon? Nanghihina pa kayo. Pasensya na, narinig ko kayo mag-asawa eh. Alis na siguro ako. Uuwi na ako sa bahay ko. Total magaling na ako. Kaya ko na namang maglakad. Po? Naku, hindi pa pwede. Marami pa kayong sugat sa katawan, no? Hindi pa gumagaling. Oo nga naman po, Ma'am Pilo. Hindi pa gumagaling ang mga sugat nyo. Dito na po muna kayo sa amin. Wala pong problema. Mamaya baka mapano pa kayo sa daan yan eh. Nahihiya na kasi ako sa inyo eh. Baka mas lalo kayong mahirapan ng dahil sa akin.
Huwag po ninyong isipin yon. Baka mapahamak ka pa kung uuwi po kayo. Baka balikan ka ng mga taong humahabol sa inyo. Sa kabutihang palad, nakumbinsi na mag-asawa na wag munang pauwiin si Mampilo. Inalalayan nila ang matanda sa pagbalik nito sa silid. Kinaumagahan, madaling araw pa lang ay gumising na sina Bebeng at si Ruben upang pagtulungang lutuin ang kanilang ibebentang banana Q. Sa araw na rin na yon, ang mismong araw ng pagtatapos ng eskwela ng batang si Junjun. Kaya mas pinili nilang mag-asawa na sulitin na rin ang pagkakataon para kumita ng pera. Nang lumiwanag na ang paligid, tapos na rin ang kanilang niluluto. Nakapagluto na rin ang agahan ng mag-asawa. Ginising na ng ginang ang kanyang anak at saka ito pinaliguan. Pagkatapos, sabay na silang kumain kasama si Mampilo. Nagpaalam na naman ang buong pamilya sa matanda dahil muli itong may iwan na mag-isa sa bahay. Pagkarating nila sa eskwelahan, kaunti pa lang ang tao pero sinimulan na ni Bebeng ang magbenta ng kanyang panindang banana Q. May mga bumili naman sa kanya kahit papaano. Nang dumating ang mga guro, agad silang pinagbentahan ng ginang at walang pag-aalinlangan naman bumili ang mga ito sa kanya. Abala si Bebeng sa paglalakad at paglilibot sa buong eskwelahan. Maibenta lang ang kanyang paninda. Samantalang, nasa isang tabi lang at nakaupo ang mag-ama niyang sina Ruben at Junjun. Nako, mukhang mauubos tong paninda ko ngayon Kahit kaunti pa ang mga taong nagsisidatingan, marami-rami na rin naman ang nabawas. Masayang naglalakad si Bebeng. Nakangiti pa nga ang ginang, ngunit agad itong naglaho nang makasalubong niya si Rosalinda, ang maramot na may-ari ng batis kung saan kumukuha ng isda si Ruben. Ano ba yung suot mo, Bebeng? Seremonya mamaya para sa araw ng pagtatapos ng ating anak sa kindergarten. Tapos, nagsusuot ka lang ng pambahay? Hindi to pambahay, Rosalinda. Ito lang talaga ang pinakamaganda kong damit. Ano? Pinakamaganda mong damit? Nasaan na maganda? Nagbibiro ka ba? Ang pangit-pangit nga niyan. Pwede na nga yan gawing basahan Kung wala kang magandang sasabihin, pwede umalis ka na lang. Ay talagang aalis ako. Hindi ko matiis ang mabaho mong amoy. Pawis na pawis ka na kahit hindi pa nagsisimula ang seremonya. Nako, makaalis na nga lang. Baka mahawa pa ako sa masama mong amoy. Bumuntong hininga na lang si Bebeng sa kapangitan ng ugaling ipinakita ni Rosalinda sa kanya. Pagkatapos ay itinuloy na ng ginang ang pagbebenta ng kanyang paninda. Makalipas ang ilang oras, marami ng tao ang dumating hanggang sa tuluyan na ngang nagsimula ang seremonya. May kaunti pang banana Q ang natira. Pero naisip ni Bebeng na wag na itong ubusin sa pagbebenta dahil sabay-sabay nila itong kakainin mamaya sa kanilang bahay para ipagdiwang ang araw ng pagtatapos ng kanilang anak. Nang nasa harapan na sila ng entablado, agarang naghahanap ng maupuan na mag-asawa. May nahanap sila, ngunit sa kasamaang palad ay makakatabi nila ang mag-asawang sina Procopio at Rosalinda. Wala nang ibang bakanting upuan, kaya napilitan silang makiupo sa tabi ng mag-asawa. Pwede bang makiupo sa tabi ninyo, Mang Procopio? Kung ako lang sana masusunod ayaw ko talaga kayo makatabi. Oo nga naman, ang babaho nyo. Baka akalain pa ng mga tao na kakilala namin kayo. Lalapitan sana ng babaeng anak ni na Procopio at Rosalinda si Junjun para makipaglaro sa bata. Ngunit agad itong pinigilan ng masama at maarting ginang. Ay nako anak, huwag kang lumapit sa mabahong bata na yan. Marami yan, baka magkasakit ka. Grabe naman po kayo. Pinaliguan naman po ko ni Nay kanina Shh, anak, huwag ka na maingay. Hindi na lang pinansinin na Ruben at Bebeng ang mga salitang binitiwan ng mag-asawa. Nakaupo na nga sila kasama ng anak nilang si Junjun. Maya-maya pa, biglang nagsalita si Procopio. Binayaran ba ninyo yung guro ng mga anak natin kaya naging first honor ang anak nyo? Ha? Naku, huwag niyong sabihin yan. Wala nga kaming pambili ng masasarap na pagkain Magbabayad pa kami sa guro. Saka, kahit naman yumaman kami, hindi namin magagawa ng bagay na yan. Malinis po ang konsensya namin. Kung ganon,
Paanong nangyaring si Junjun ang nangunguna sa klase nila at hindi ang anak ko? Matalino lang po talaga yung anak ko, Mang Procopio. Ano? Sinasabi mo bang bobong anak ko? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Matalino rin naman po ang anak nyo. Siya nga ang second honor eh. Nagkataon lang po talagang mas matalino yung anak kong si Junjun. Aba, nagyayabang ka ba sa akin, Ruben? Hindi naman po sa nagyayabang ako. Bilang ama, ipinagmamalaki ko lang po yung anak ko. Hindi na umimik pa si Procopio, lalo na't alam niyang matatalo siya sa pagkakataong ito. Nanatili namang tahimik ang dalawang ginang habang nakikinig sa usapan ng mga asawa nila. Pagkatapos ng seremonya, sabay na umuwi ang tatlo. Masayang naglalakad si na Ruben at Bebeng at Junjun habang suot-suot ng bata ang kanyang medalya para sa pangunguna niya sa klase. Mahal, daan muna tayo yan sa may tindahan. Bibili ako ng mainom natin na juice. O sige mahal. Junjun anak, anong flavor ng juice ang gusto mong inumin? Gusto ko po yung dalandan, Nay. O sige, bibili tayo niyan. Nang madaanan na nila ang maliit na tindahan, agad na ngang bumili si Bebeng ng juice. Mabilis silang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Pagkarating nila roon, naroon pa rin si Mampilo sa silid at natutulog ito. Kaya ginising muna ito ni Ruben upang sumali sa kanilang munting salo-salo. Naitimpla na rin ni Bebeng ang inumin. Masayang kumakain ng apat na parabang bahagi na rin ng kanilang pamilya si Mampilo. Alam mo anak, ipinagmamalaki kita ng sobra. Akalain mo yun? Ikaw nang muna sa klase nyo? Naku, ang tali-talino ng anak ko. Oo nga naman anak, manang-mana ka talaga sa amin. Naku, maraming salamat po sa inyo, Tay, Inay. Grabe, ang talino ng batang ito pala. Talagang maswerte kayo sa anak niyo. Nakangiting wika pa na matanda, sabay subo ng pagkain. Salamat po, Mampilo. Masaya silang nagkwentuhan nang biglang dumating sina Procopio at Rosalinda, kasama ang anak nilang babae. Maraming bitbit ang ginang na halatang nanggaling ito sa palengke. Nakita ni Procopio mula sa labas kung ano ang kinakain ng pamilya ni Ruben. Kasi nasa tapat ng bintana ang kanilang mesa. Hindi napigilan ni Procopio na kutsain ang kawawang pamilya. Alam ba inihanda nyo sa selebrasyon? Saging lang at saka juice? Takto, kawawa naman kayo. Halatang mga patay gutom. Talagang sumigaw pa si Procopio sa pinagtawanan ng pamilya. Nakitawan na rin ang asawa niyang si Rosalinda. Maliban na lang sa anak nilang walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Huwag mo namang nilalait yung saging namin, Procopio. Ito ang ikinabubuhay namin at hindi namin ito ikakahiya. Kahit na ganito lang kami, hindi kami nagnanakaw. Nabubuhay kami ng marangal at may prinsipyo. Saka, hindi kami nanghihingi sa inyo. Ay, wala akong pakalam kung dyan kayo nabubuhay. Mga ampas lupa kayo eh. Kahit balibalik na rin nyo ang mundo, magiging ganyan lang kayo habang buhay. Mamamatay kayo mga dilat na mga mata sa gutom. Mabuti pa, itigil mo na yung pangingalam sa buhay namin. May sarili ka namang buhay Procopio. Saka, dahil ko pa ang babae kung makahanap ka ng gulo Puta ka ng putak dyan. Ay ewan ko sa inyo. Naririndi lang ako sa pagmumukha nyo. Samantala, ay tahimik lamang na nakikinig sa kanilang mainit na pag-uusap ang matandang si Mampilo. Hanggang sa hindi na napigilan pa ng bata ang makisali sa kanilang usapan. Ma'am Procopio, mawalang galang na po. Pero pwede po bang wag na ninyong awayin ng tatay ko? Para po kayong bakla Otomatikong nainisip Procopio sa sinabi ni Junjun. Agad namang sinaway ni Bebeng ang kanyang anak, ngunit hindi nagpaawat ang bata. Anong sinabi mong bata ka? Hindi ka naman po inaaway ng tatay ko Pero lagi mo po siyang inaaway. Kung hindi ka po bakla, tigilan na po ninyo yung pang-aaway sa amin. Aba, loko-loko kang bata ka. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka matalino Matalino naman daw po ako Sabi ni Inay at Itay ko. Saka sabi nga po ng guro namin ako yung pinakamatalino sa klase namin. Kaya po first honor ako. Lalong nainis si Procopio
kaya umuwi na lang sila. Dahil doon ay itinuloy na lang ng pamilya ni Ruben ang munting selebrasyon sa tagumpay ni Junjun. Makalipas ang ilang araw, bumuti na ang pakiramdam na matanda, kaya nagdesisyon siyang umalis na. Maraming salamat sa kabutihang ipinakita niyo sa akin, Ruben, Bebeng. Kahit naging pabigat ako sa pamilya ninyo hindi niyo ako hinayaang mapahamak. Ngayong mabuti na ang pakiramdam ko at medyo gumaling na rin ang aking mga sugat. Pwede na akong umalis dito at umuwi na sa amin. Mampilo, sigurado po ba kayo? Hindi naman kayo naging pabigat sa amin Masaya nga lang po talaga kaming makatulong. Basta ang importante, gumaling po kayo ng tuluyan. Alam niyo, napakabuti niyong tao. Maswerte ako at sa inyo ako napadpad. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi ko kayo malilimutan. Hayaan niyo, susuklian ko rin ang kabutihan niyo sa akin balang araw. Pero, Mampilo, sigurado po ba kayong uuwi na kayo sa inyo? Oo, iho. Huwag ka mag-alala. Kaya ko na ang sarili ko. Sa huli, nakaalis na nga si Mampilo. Pagkaalis na matanda, nagpaalam na rin si Ruben sa kanyang asawa na pupunta muna siya ng kakahuyan upang manguha ng panggatong. Sige mahal, bumalik ka kagad bago magtanghalian ha. Oo mahal, mayon ko na muna kayo ni Junjun dito Mag-iingat ka. Pagkarating ni Ruben sa kakahuyan, doon siya napadpad sa lupang pagmamay-ari ni Procopio. Sa isip ni Ruben, wala na sigurong masama kung manguha siya ng panggatong. Patuloy siyang naghahanap ng mga tuyong kahoy na dati ng tumba. Hindi nagtangkang mamutol ng kahoy si Ruben kahit gaano pa ito kaliit. Yung mga dati ng tumba lang ang kinuhaan niya ng mga putol na kahoy. Nang makarami, tinipon ni Ruben ang lahat ng kanyang nakuha at saka naghanap sa paligid ng maigagapos dito. Pagkatapos magawa yon, agad niyang kinarga ang mga kahoy at naglakad na pauwi. Ngunit hindi inaasahan ng lalaki na makarinig ng dalawang taong nag-uusap. Sa umpisa ay mahinahon lang itong nag-uusap, ngunit hindi nagtagal. Nagsisigaw na kaya hindi napigilan ni Ruben ang mag-usisa. Oh, sino yung mga yun? Hinanap ni Ruben ang pinanggalingan ng ingay at agad niya rin itong nakita. Teka, si Procopio yun Naku, lagot. Baka makita niya ako rito. Aalis na sana siya, ngunit agad ding napahinto nang marinig ang galit na boses ni Procopio habang nakikipag-usap sa isang lalaki. Hindi makita ni Ruben ang mukha ng kung sino man ang kausap ng lalaki dahil nakatagilid ito sa kanya. Si Procopio lang ang malinaw niyang nakikita. Ngunit nagtatago si Ruben sa puno upang hindi siya makita ng may-ari ng lupang kinatatayuan niya ngayon. Habang nagtatago ay nakikinig na muna si Ruben sa sigawan ng dalawa. Sinabihan na kita noon pa na huwag mong guluhin ang mga bagay na pagmamayari ko. Nasobrahan ka naman sa pagiging madamot, pare. Para itong panggatong lang ipagdadamot mo sa akin. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ruben sa narinig. Kung nagkataong siya ang nahuli ni Procopio, talagang magkakagulo na naman sila dahil sa pagiging madamot ng lalaki. Kahit ano pa yan, hanggat nasa teritoryo ko, huwag na huwag niyong pakikialaman. Bakit mo ba ipinagdadamot itong panggatong, pare? Bakit mo ba ipinagdadamot itong panggatong, pare? Hindi mo naman ito makakain Huwag na huwag mo ako matawag-tawag na pare. Hindi tayo magkumpare. Saka, hindi ka ba nag-iisip? Pwede kong pagkakitaan ng panggatong na yan. May bebenta ko yun sa palengke. Sobra ka naman yata. Kaunti lang naman itong kinuha ko. Saka, hindi naman ako namumutol ng mga puno rito Hindi mo ba nakikitang halos lantang puno na itong dinadala ko? Sa tingin mo ba may bibili pa ito kung sakaling ibenta mo? May bibili pa riyan kung bababa ko ang presyo. Kaya binabalaan kitang magnanakaw ka. Ayaw na ayaw ko nang makita maski ang anino mo rito sa kagubatang ito, Hindi ako makapaniwala sa pagiging madamot mo. Gayahin mo kaya ang asawa mong mapagbigay sa pag-aari niya. Ano? Anong ibig mo sabihin? Kung gaano ka kadamot, gano'n naman ka mapagbigay ang asawa mo. Anong pinagsasabi mong hayop ka? Di mo ba alam? Natikman ko na lang naman si Rosalinda sa sarili niya pamamahay noong wala ka. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa, pare.
Labis na nagulat si Ruben sa kanyang narinig. Ngunit mas nagulat si Procopio. Para nga siyang binuhusan ng isang malamig na tubig. Huwag mo kong binibiro ng ganyang hayop ka! Ha? Hindi kita binibiro pare. Sa katunayan nga may balat sa dibdib ang asawa mo, di ba? Grabe. Kailan kaya ulit namin magagawa yon? Alam ko na. Siguro pag wala ka. Kailan ka nga ba aalis pare? Dahil sa galit na umusbong sa puso ni Procopio, agaran niyang sinugod ang lalaki gamit ang dala nitong punyal. Lumaban naman ang lalaki sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ruben dahil sa labanang nasaksihan. Ngunit mas nanlaki ito nang naging madugo na ang labanan. Aawat na sana si Ruben ngunit biglang bumagsak si Procopio sa lupa. Tila narinig ng lalaki ang ingay at kaluskos na nalikha ni Ruben. Kaya mabilis siyang napatakbo palayo at lumabas ng kagubatan. Pagka-uwi niya, agad sinabi ni Ruben sa kanyang asawa ang lahat ng kanyang narinig at nasaksihan. Ano? Si Rosalinda? May kabit? Saka naroon si Procopio ngayon sa kagubatan at nakahandusay sa lupa? Buhay pa ba siya? Hindi ko alam, mahal. Tutulungan ko nga sana pero biglang lumingon sa akin yung lalaki kaya napatakbo na ako na palayo . Buti at hindi niya ako hinabol. Kung ganon, nakita mo ang mukha ng lalaki. Sino siya, mahal? Kilala mo ba siya? Hindi, mahal . Nakasuot kasi siya ng pantakip sa muka. Mata niya lang ang nakikita ko. Saka hindi ko rin nakilala yung mga matang yun . Nagpatuloy pa nga sa kanilang pag-uusap ang mag-asawa. Kinahapunan, napabalita na ang nangyari kay Procopio at wala na itong buhay. Nagduluksa ang buo niyang pamilya, maging ang mga kamag-anak ng lalaki. Sa kabila ng inita na magkabilang pamilya, dumalo pa rin sina Ruben, Bebeng at Junjun sa lamay ni Procopio. Sa kabutiang palad, hindi na naghanap pa ng gulo si Rosalinda dahil iyak lang ng iyak ang ginang. Kinaumagahan, habang nagwawalis ng bakuran si Bebeng, labis siyang nagulat nang makita sina Rosalinda at ang kamag-anak nito na parang galit na galit at handang sumugod. May dalang itak si Rosalinda, kaya sobrang nagtaka si Bebeng na tinitingnan ng mga taong paparating sa kanilang bahay. Mahal, lumabas ka nga rito. Bakit, mahal? Basta, halika. Eto na. Ano ba yan? At parang nag-aapura ka. Lumabas na nga si Ruben. Kasunod niya naman si Junjun. Nang makita ni Ruben ang nakikita ni Bebeng, pumanaog bigla ng bahay ang lalaki at hindi niya namalayang nakasunod na pala ang kanyang anak. Ayop ka, Ruben. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko. Napaka-demonyo mong walang puso ka. Nagulat ang buong pamilya sa isinigaw ni Rosalinda. Wala silang ideya kung ano ang dahilan ng pagkagalit ng ginang. Anong nangyayari? Ewan ko, hindi ko alam . Hoy! Ikaw, Ruben! Harapin mo ako! Ang lakas ng loob mong dumalo sa amin kagabi. Tapos, yung pala, malalaman ko na bigla na ikaw ang may gawa noon sa asawa ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa pinsan ko. Hindi namin patatahimikin ang buhay mo. Oo, dapat sa'yo Kitlin din ang buhay. Magbabayad ka! Teka. Sandali lang po. Hindi ko kayo maintindihan . Anong hindi mo maintindihan? Ikaw lang naman ang tumabo sa buhay ng kawawa kong asawa. Hindi ho totoo yan, Rosalinda. Magunos dili kayo. Wala akong kinalaman sa mga binibintang ninyo. Apat, nagsisinungaling ka pa. Nakakita sa iyo kahapon, Ruben. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Hindi ako ganong uri ng tao. Hindi ko magagawa yung binibintang nyo sa akin. Sinungaling ka. Ikaw lang naman ang lagi nakakaaway ni Procopio. Kaya hindi kami magtataka kung paano mo nagawa sa asawa ko ang bagay na yon. Hindi ba pinagbantaan mo rin siya kahapon? Kahit hindi man sigurado ang ginang, ay pilit niya pang dinadagdagan ng kanyang gawa-gawang istorya para mas magalit na rin ang kanilang mga kamag-anakan. Oo, tama ka. Hindi kami pabayag. Buhay para sa buhay. Habang nagsisigawan sila, ganoon namang kalakas ang pintig ng puso ni na Bebeng at Junjun. Labis silang kinakabahan sa nangyayari ngayon. Kahit hindi sila naniniwala sa mga taong sumusugod sa kanila. Galit na galit si Rosalinda at gusto niyang tapusin ang buhay ni Ruben. Hindi lamang si Ruben, kundi maging ang buong pamilya nito. Samantalang ang babaeng anak ni Rosalinda
ay naroon sa kanyang likuran at kanina pa umiiyak. Gusto ng batang babae na tumigil na ang kanyang bruhang ina, subalit wala itong magawa. Batid niyang baka siya pa ang mapagbuntungan nito ng kanyang galit. Maya-maya pa, napansin ni Junjun na susugurin ni Rosalinda si Ruben. Kaya mabilis na tumakbo ang bata at hindi inasahang ibato ng galit na ginang kay Ruben ang hawak niyang armas. Ang hawak niyang itak. Sa kasamaang palad, tumama ang itak na ito kay Junjun dahil tinulak ng bata ang kanyang ama. Anak! Junjun, anak ko! Malakas na sigaw ng mga magulang ng bata. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi na nakakilos si Ruben hanggang sa bumagsak sa lupa ang anak niya. Nag-iingalo si Junjun dahil sa dami ng dugong umagos mula sa kanyang katawan. Sa kabila ng nangyari sa bata, hindi natinag sina Rosalinda at ang buo niyang kamag-anak. Maliban sa anak niyang batang babae na biglang natulala dahil sa nangyari kay Junjun. Habang nakatayo at hindi makakilos si Ruben, tumakbo naman si Bebeng papunta sa kanyang anak at walang tigil sa kanyang matinding pagtangis. Junjun, anak ko! Lumaban ka! Huwag mo kaming iwanan, anak! Huwag ka mamamatay! Inaalog ng ginang ang bata, ngunit unti-unting pumikit ang mga mata nito hanggang sa tuluyan ng mawalan ng buhay. Hindi na rin namalayan ni Ruben ang pagtulo ng kanyang luha na noon na hindi pa rin makapaniwala sa sinapit ng anak. Pansamantalang natulala ang lalaki sa matinding pagkabigla. Maya-maya pa, nakaramdam na matinding galit si Bebeng, kaya mabilis siyang tumayo at tinungo ang punyal na nasa kanyang mga halamanan. Saka walang pag-aalinlangang sinugod si Rosalinda. Hayop ka, Rosalinda! Ano ginawa mo sa anak ko? Ano ginawa? Nag-aagawa ng dalawang ginang sa matalim na punyal at doon palang bumalik si Ruben sa kanyang sarili. Tinangka niyang awatin ng dalawa, ngunit patuloy lamang sa pagbawasiwas ang dalawa. Kaya walang sino man ang kaagad na makalapit sa kanila. Bebeng! Mahal! Rosalinda! Bitiwan niyo yung punyal! Parang awa niyo na! Hindi, mahal. Tatapusin ko na ang buhay ng babaeng nito. Ikaw ang dapat na mamatay, Bebeng! Demonya ka! Oo, kayang-kaya kitang pagbayarin ngayon sa ginawa mo sa anak ko, hayop ka! Ikaw ang tatapusin ko! Tama na! Nagmamakaawa ko! Tama na yan! Pakiusap, tama na! Pero sa huli, naturog na naman ang puso ni Ruben na makitang bumagsak sa lupa ang kanyang asawa habang nakabaon sa tiyan nito ang isang punyal. Mahal ko! Bebeng! Hindi! Nangihinang tumakbo si Ruben palapit sa kanyang asawa, saka siya umiyak ng umiyak. Bebeng! Junjun, anak! Pagkatapos, pumulaho ng iyak si Ruben. Lumapit siya kay Junjun. Binuhat ni Ruben ang kanyang anak at iniga ito sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang asawang si Bebeng. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Ruben sa mga pagkakataong yon, habang yakap-yakap na magkabila niyang braso ang katawan ni na Bebeng at Junjun. Ang demonyo kayo! Bayaran niyo ginawa niyo sa magina ko! Iyak lang ng iyak si Ruben. Samantalang nakangisi lang si Rosalinda habang pinapanood sila. Maging ang kamag-anak nitong tila wala rin puso ay natutuwa sa kanilang nakikita. Pakialam nila kasi ang asawa at anak mo. Kaya yan ang napala nila. Dapat lang yan sa kanila. Hayop ka, Rosalinda! Wala kang puso! Hindi ka tao! Isa kang demonyo! Kinuha mo sa akin ang asawa ko. Kaya mabuti rin na kunin ko sa iyo ang pamilya mo. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na hindi ako ang pumatay kay Procopio? Sa kabilang buhay ka na magpaliwanag. Hawakan niyo siya! Mabilis na kumilos sa mga lalaking kamag-anak ni Rosalinda, saka hinawakan ng magkabilang braso ni Ruben. Tiniyak nilang hindi makakalaban ng lalaki. Anong binabalak niyong gawin sa akin? Mga hayop kayo! Tutulungan lang naman kitang sumunod sa asawa at anak mo. Hindi! Wag! Tumigil ka! Iniwan niyo ako!
Doon na hinugot ni Rosalinda ang punyal mula sa tiyan ni Bebeng at saka walang habas itong pinagsasasaksak kay Ruben. Tama na! Tama na! Parang awa niyo na! Mabilis na nanghina si Ruben, kasabay ng pagsuka niya ng maraming dugo. Ilang ulit pa siyang sinaksak ng ginang hanggang sa nagdilim ang paningin ni Ruben at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Sa wakas, naipagiganti ko na rin ang asawa ko. Sambit ni Rosalinda habang pinapahid sa kanyang palda ang dugo mula sa kanyang mga kamay. Sige na, itapon na ninyo ang katawang yon sa ilog. Bilisan nyo! Agad silang sumunod sa utos ni Rosalinda. Pinatianod na lang sa ilog ang dugo ang katawan ng buong pamilya. Hanggang sa may matandang lalaki ang nakakita sa kanila. Dali-dali itong kumaripas para sumaklolo. Sa kasamaang palad ay wala ng buhay ang mag-ina. Samantalang si Ruben ay naghihingalo pa. Kaya naman kaagad niya itong binitbit patungo sa isang ligtas na lugar. Halos ilang araw ding nakatulog si Ruben. Paggising ng lalaki, hindi kaagad niya dinilit ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang sakit ng kanyang katawan. Mahal, ang sama-sama ng bangungot ko. Pansamantalang nawala si Ruben sa kanyang sarili. Inakala niyang bangungot lang ang lahat. Hindi yun bangungot, iho. Dahil sa boses na narinig ni Ruben, unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata. Bumungad sa paningin niya si Mampilo, kaya nagulat si Ruben. Pagkatapos niyang magulat, ay agad na bumalik sa kanyang isipan ang nangyari. Napagtanto niyang hindi yun panaginip kundi tunay na nangyari. Hindi! Mampilo! Ang asawa at anak ko! Napahagulgol na lamang siya sa matinding pag-iyak. Akmang babangon si Ruben, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Mampilo at binalik sa pagkakahiga nito. Ruben, iho, malalim ang iyong mga sugat kaya kailangan mo ng mabuting pahinga. Hindi ka pa maaaring bumangon hanggat hindi ka pa gumagaling. Mampilo, asawa ko, anak ko. Sabihin niyo sa akin kung nasan sila. Sa halip na intindihin ni Ruben ang kanyang kalagayan, ay una niyang iniisip ang kanyang pamilya, na ngayon ay tuluyan na ngang nawala sa kanya. Malungkot ang mga mata ni Mampilo habang sinasabi niya kay Ruben ang malungkot na sinapit na mga ito. Huwag ka mag-alala, Ruben. Nasa mabuting kalagayan na ang iyong asawa at anak. Ganoon, nasampu sila ngayon. Inilibing ko sila ng maayos. Tuluyan ng umagos ang luhang kanina pa pinipigilan ni Ruben. Hindi na napigilan pa ng matanda na humagulgol si Ruben. Walang humpay sa paglandas ang kanyang mga luha. Wala na ang kanyang pinakamamahal na asawa. Wala na rin ang kanyang pinakamamahal na anak. Silang dalawa ay walang awang pinaslang ng demonyong ginang na si Rosalinda. Sobrang sising-sisi si Ruben dahil wala man lang siyang nagawa. Ni hindi niya man lang agad natulungan ang kanyang mag-ina. Kaya wala na siyang ibang magawa kundi ang maglupasay na lamang sa sahig. Tanging ang malakas na pagtangis na lamang niya ang nagbibigay tinig sa buong sulok ng maliit na silid. Pupuntahan ko ang kanilang puntod, Mampilo. Pwede po ba? Hindi pwede, iho. Hindi mo pa kayang lumakad. Pero gusto ko makita ang puntod nila. Samahan niyo naman po ako. Makikita mo rin yon. Sasamahan kita. Pero saka na, kapag kaya mo na, kapag magaling ka na. Dahil lalong lalala ang sugat mo kung babangon ka ngayon. Hindi maaari ito. Sa ngayon, wala kang ibang pwedeng gawin kundi ang magpagaling. Hindi ako makapaniwala. Wala na sa akin ang mahal kong asawa at anak. Ang lahat ng yun ay nagdahil lang sa maling paratang sa akin ng demonyong si Rosalinda. Hayop siya. Hindi ko siya mapapatawad. At sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ito ng buhay niya.
Kahit nga buhay niya hindi pa sapat na kabayaran sa ginawa niya sa inosente kong mag-ina. Oh, kumalma ka muna, Ruben. Sige na, tahan na. Paano ko kakalma, Mampilo? Paano ko kakalma kung ganito kasama ang sinabit ng pamilya ko? Oo, naiintindihan kita, iho. Pero tulad nga ng sinabi ko, wala ka pang ibang magagawa sa gayon kundi ang magpagaling. Hindi niyo ko naiintindihan. Paano mo nasabing hindi kita naiintindihan? Hindi naman po sa inyo nangyari yung trahedyang ito eh. Kaya hindi niyo ako maintindihan. Sigurado ka bang sa'yo lang nangyari yan, iho? Napatitig si Ruben sa naging tanong na matanda. Bakit? Ano pong ibig niyo sabihin? Ganyan din ang sinapit ko, Ruben. Kaya nga, mag-isa na lang ako sa buhay ko ngayon. Po? Ano pong mag-isa na lang kayo? Pinatay ng mga taong walang puso ang buo kong pamilya. Sinunog nila ang dati naming tahanan. Maski ang sanggol noon, walang awa nilang binawian ang buhay. Wala rin ako nagawa sa mga oras na yon. Wala akong nagawa. Naiyak na lamang ang matanda habang patuloy pa siya sa kanyang pagsasalita. Natahimik si Ruben sa sinabi ni Mampilo. Sinimulan ng matanda na ikwento ang mga kasawian niya sa buhay. Kung paano sila sinugod ng mga tao at kung paano nasawi ang buong pamilya ng matanda. Maging sa kung paano siya nakaligtas. Halos parehas lang din sila ng pinagdaanan ni Ruben. Ang kaibahan lang, aswang ang buong pamilya ni Mampilo at nais silang tapusin ng mga tao. Pero bakit po gustong tapusin ng mga tao ang buhay ng buo niyong pamilya? Ano po bang dahilan? Dahil hindi namin kayo kauri. Oh, hindi kauri? Ano pong ibig niyo sabihin, Mampilo? Hindi kami mga tao, Ruben. Kumunot ang noo ni Ruben sa sinabi ng matanda. Kaya itinuloy niya ang pagtatanong. Anong hindi kayo tao? Ano po bang ibig niyo sabihin? Ruben, kami ay isang... Napatigil muna siya sa pagsasalita. Sabay napatingin sa mga mata ni Ruben. Tipong susuriin niyang maigi ang magiging reaksyon nito. Ano nga po yun? Isa kaming aswang. Isa akong aswang, Ruben. Nung una ay medyo nabigla pa si Ruben sa naging revelasyon na matanda. Pero sa maiksing panahong nakasama niya ito, ay hindi man lang siya nakaramdam ng panganib. Nababatid niyang mabuti ang pagkatao nito at ang isa pa ay marunong itong tumanaw ng utang na loob. At isa pa ay nilamon na kasi ng galit at sakit ang kanyang buong kaluluwa dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Kaya wala nang lugar sa puso ni Ruben ang takot. Huwag ka matakot sa akin, iho. Wala akong balak na masama laban sa iyo. Di po ako natatakot, Mampilo. Wala na akong kinatatakutan ngayon. Kahit pa ang kamatayan. Mabuti naman kung ganon. Wala na rin naman silbi ang buhay ko ngayon eh. Yan ang wag mong sabihin, iho. Alalahaning mong may pagbabayaring ka pa. May alam akong isang paraan para mapabilis ang iyong paggaling at magawa mong singilin ang buhay ng mga dapat mong singilin. Nakuha ang atensyon ni Ruben sa sinabi ng matanda. Kaya naman kumislap ang kanyang mga mata at mabilis na nagtanong. Paano po? Anong gagawin ko, Mampilo? Isa lamang, iho. Ano nga ho yun? Ang maging aswang ka. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Kaya kitang gawing aswang. At kung maging katulad mo na ako, mapapabilis ang paghilom ng iyong mga sugat at mabalik ka agad ang lakas mo. Magagawa mo ng pagbayarin si Rosalinda at ang mga kamag-anakan niyang may atraso sa iyo. Nagustuhan ni Ruben ang ideyang yon, kaya mas lalo pa siyang nag-usisa. Samantalang patuloy lamang sa pagsasalita ang matanda. Hanggang sa hindi na nagdalawang isip pa ang lalaki. Agad niyang ipinaubaya ang kanyang sarili kay Mampilo. Sa mga oras ding yon, nagsagawa ang matanda ng isang kakaibang ritual. Ritual para maging magkauri na sila. Mabilis namang kumilos at naganda ang matanda. Matapos ang lahat ay agaran niyang isinagawa ang mabusising pamamaraan.
Ilang oras din ang lumipas bago natapos ang nasabing ritual. Pagkatapos nito, kinagat ni Mampilo ang dulo ng daliri sa kamay ni Ruben. Dahil sa sakit na dulot nito, ay napasigaw ng malakas ang lalaki. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Nang magising si Ruben, ramdam niya ang matinding pagkahilo at ang kakaibang pagbabago ng pakiramdam niya sa kanyang katawan. Nag-iiba ang pandinig ni Ruben, maging ang kanyang paningin. Naririnig niya maski ang kaluskos mula sa malayo. Iba na rin ang kulay ng paligid. Hindi na ito ang normal na kulay na nakikita niya nung siya'y tao pa. Upang maging isang ganap na aswang, pinakain ni Mampilo si Ruben ng isang hiwa ng karne ng tao na dati niya nang nabiktima. Napakasarap naman ito sa bagong panlasa ni Ruben. Naramdaman na lang ni Ruben ang kakaibang pakiramdam. Animoy nag-uumapaw sa lakas ang kanyang pangangatawan. Sa wakas, isa ng ganap na aswang si Ruben. Pagkalipas ng ilang araw, naramdaman na ni Ruben ang lalong paglakas ng kanyang katawan. Naghilom na rin ang mga sugat niyang sanhi ng paulit-ulit na pagsaksak sa kanya ni Rosalinda. Mampilo, maraming salamat po sa paggamot niyo sa akin. Malakas na po ako ngayon. Walang anuman, Ruben. Dadalawin ko na po yung puntod ng mag-ina ko. Pwede po bang samahan niyo ako? Abay, oo naman, iho. Walang problema. Agad nang lumakad ang dalawa. Tahimik nilang binigtas ang masukal na daan patungo sa gitna ng gubat kung saan nakalibing sina Bebeng at Junjun. Pagkarating nila roon, agarang tumulo ang masaganang luha ni Ruben. Mahal ko. Anak ko. Una niyang nilapitan ang puntod ng namayapa niyang asawa sa kabinalingan ng anak na nasa tabi nito. Junjun, anak. Magulgol na naman ang iyak si Ruben. Wala siyang pakialam kung makita ni Mampilo ang kanyang kahinaan. Ang mahalaga, mailabas niya ang sakit ng kanyang puso. Nagwala si Ruben sa harapan ng puntod ng kanyang mag-ina. Agad naman siyang sinuway ni Mampilo. Sa huli, kumalma rin si Ruben. Gayunpaman, napansin niyang hindi lang dalawa ang puntod na naroon, kundi may 6 pang nakapalibot. Mampilo, kanina naman po yung ibang buntod. Yan, sa pamilya ko yan, Ruben. Lahat ng yan? Oo, sa aking mga magulang, sa asawa ko, at sa 3 kong anak na babae. Sanggol pa nga ang isa riyan. Ganun po ba? Wala kami masamang ginawa sa mga taong iyon. Hindi namin sila sinaktan. Mga buhay na hayop lamang ang kinakain namin dati, pero hinusgahan pa rin kagad nila kami at gusto nang wakasan ang aming buhay. Sino-sino po ba yung mga taong yon? Saglit na tumigil sa pagsasalita si Mampilo bago nagpatuloy. Walang iba, kundi ang pamilya at angkan pa rin ni Rosalinda, ang kanyang lolo at mga kapatid pa nito. Ano po? Totoo po ba yan? Kung gayon mga mamamatay tao pala talaga sila? Oo, Ruben. Ganyang kasama ang dugong nananalaytay sa dugo nila. Sila ang tunay na masamang nilalang, hindi kami. Mas masahol pa sila sa mga aswang na kagaya ko. Labis na nagulat si Ruben sa sinabi ni Mampilo. Hindi niya inaasahang iisang angkan lang ang dahilan ng pagkakaroon nila ng miserableng buhay. Dahil dito, lalong lumakas ang loob ni Ruben. Mas lalo ring sumidhi ang galit na kanyang dinadala. Bababa ako ngayon sa bayan para maningil ng utang Mampilo. Aswang man si Mampilo ay pinigilan niya na huwag idamay ang ibang angkan ng lolo ni Rosalinda. Matapos siyang mapatay ang lolo nito at ang iba pang sangkot noon, ay tinigilan niya ang paghihiganti sa iba pang natira. Subalit, nabuhay na lamang ang matinding galit sa kanyang puso matapos makita ang sinapit ng pamilya ni Ruben. Sasamahan kita, Ruben. Hindi lang ikaw ang maniningil ng utang. Ako rin. Ipagpapatuloy ko ang aking paghihiganti. Sige po. Maraming salamat nga pala sa pagligtas niyo sa buhay ko. Ginawa ko lang ang nararapat. At saka isa pa, ibinabalik ko lang din sa iyo ang kabutihang ipinakita ng pamilya mo noon sa akin.
Nagkasundo si na Ruben at Mampilo na sabay nilang salakayin ang mga taong may utang sa buhay nila, lalong-lalo na si Rosalinda. Kaya uunahin nila ang bruhang ginang na ito. Nang gabing yon ay tahimik at magkasabay nilang binagtas ang masukal na kakahuyan. Siya nga pala, Mampilo, naalala ko rin. Ano yon, Ruben? Ano nga po pala yung totoong nangyari nang pumunta kayo sa bahay namin? Kasi po, aswa nga po kayo, di ba? Pero naging sugatan kayo. Imposible namang ordinaryong tao lang po yung may gawa nun. Bakit po sugatan kayo noon? Yung ba? Sa totoo lang nagpang-abot kami nung lalaking antingero. Medyo nakainom rin kasi ako noon konti. Kaya muntikan niya na ako matalo. At isa pa, talagang malakas rin siya. May mga pangontra rin siya sa mga kagaya natin. Nasisiguro akong kapag nasaksak niya ako ng tansong itak na hawak niya, siguradong mamamatay ako kagad. Kaya kailangan nating mag-ingat sa kanya. Ganun po ba? Sino naman po yung lalaking naghahanap sa inyo noon? Makakasama rin po ba niya yon? Oo, iho. Magkakasama sila. Talagang balak nila akong patayin ng araw na yon. Buti na lang at tinulungan niyo ako. Buti rin at hindi nila ako nakitang pumunta sa inyo. Kaya sobrang laking pasasalamat ko sa inyo. Pero patawarin mo ako, Ruben. Po, bakit naman po, Mampilo? Ano po bang kasalanan niyo sa akin at humihingi kayo ng tawad? Bago pa tumugon si Mampilo ay napabuntong hininga pa ito ng malalim. Sabay malungkot na napatingala sa langit habang sila ay patuloy na naglalakad. Baka sa mga mukha nito ang kalungkutan na may halong panghihinayang at pagsisisi. Makinig ka, Ruben. Sige po. Hindi ko rin alam pero ng mga oras na sinalakay kayo ng Rosalindang yon, kasalukuyang patungo na ako noon sa bahay ninyo. Parang may nagsasabi sa utak ko na kailangan ko kayong puntahan. Yun nga lang medyo mabagal kasi ang naging pagkilos ko. Gawa ng nakainom rin ako ng mga oras na yon. Kaya huli na nang datnan ko kayo. Patawarin mo sa anak ko, Ruben. Hindi ko nagawang mailigtas ang mag-ina mo. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Mampilo. Wala po kayong kasalanan sa mga nangyari. Hindi po kayo ang pumatay sa mag-ina ko. Ang isa pa nailigtas niyo rin po ako. Kung hindi sana, hindi ko na magagawang makapagiganti sa kanila. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Nagpatuloy nga ang pag-uusap ng dalawa habang sila ay naglalakad. Pagkarating nila sa bayan, agad nilang tinungo ang bahay ni Rosalinda. Pero bago pa man sila tuluyang makarating sa bahay nito, ay sumalubong sa kanilang harapan ang isang kapatid nitong lalaki na si Ernesto. Kasama nitong naglalakad ang kanyang pinsan na si Roman. Tila mga lasing na at may dalang mga bote ng alak na walang laman. Patungo ang dalawa sa tindahan para bumili ng kanilang maiinom. Oh, teka, hindi ba? Nagtatakang napaturo si Ernesto kay Ruben. Pilit niyang minumukaan kung si Ruben nga ba ang nasa kanilang harapan. Oh, kumusta ka, Ernesto? Nagulat ka yata. Akala mo napatay niyo na ako? Anak ng putya, si Ruben nga! Bulalas ng kapatid ni Rosalinda bago kumaripas ng takbo palayo sa dalawang aswang na noon ay nasa anyong tao pa lamang. Ngunit bago pa itutuluyang makalayo ay naharang na siya ni Ruben. Oo, saan ka pupunta? Dito ka lang at walang tatakas! Malakas at may diing pagsigaw ng galit na si Ruben sa kanya. Gayon na lang ang pagkagulat ng magpinsan nang harapan nilang makita ang pagpapalit ng anyo ni Ruben. Mula sa kaninang pagiging normal na tao ay tinubuan nito ng matatalas na pangil sa kanyang bibig. Samantalang ang kanyang muka ay bigla na lamang nangulubot at ang kulay ng kanyang balat ay naging malamlam na kulay abo. Wala itong humpay sa kanyang paglalaway habang pumapaling-paling ang kanyang ulo na nakatitig lamang sa dalawang lalaki. Aswang! Aswang! Mga kapit ba?
bigla na lamang naputol ang tinig ni Ernesto. Dahan-dahang itinaas ni Ruben ang kanyang kamay kung saan pisil-pisil ng matatalas na kuko nito ang dinukot na puso ng lalaki. Maras pang napatingin si Ruben sa isa pang lalaking si Roman na noon ay napaihi na lamang sa kanyang salawal. Ipinakita niya rito kung paano niya lantakan ang tumitibok-tibok nitong puso. Dahilan upang magkanda-suka-suka ang lalaki sa kanyang ginagawa. Dito sa likod mo! Rinig niya pang tinig ni Mampilo sa kanyang likuran. Huli na nang mapagtanto niyang konting-konti na lamang siyang bumagsak sa lupa. Nang pagtingin niya sa kanyang dibdib ay nakita niya pang wala na rin ang kanyang puso. Mula sa kanyang likuran ay mabilis na dinukot pala ng matanda ang kanyang puso. Matapos ang insidenteng yon ay hindi na nagpapigil ang dalawang aswang. Mabilis silang nagtungo sa bahay ng babae si Rosalinda. Sa kabutihang palad ay naabutan nila itong naglalabas sa silong ng kanilang bahay. Walang pagdadalawang isip itong sinalakay ni na Ruben at Mampilo. Ayun siya! Bilisan mo, Ruben! Humanda ka sa aking demonya ka. Katapusan mo na! Pero nang marinig ng ginang kanilang mga sigaw at kaluskos, ay mabilis itong kumaripas para tumakas. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagtatatakbo si Rosalinda papasok sa kanilang bahay at saka isinara at ikinandado ang pintuan. Nagtanong ang bata sa kanyang ina kung ano ang nangyari. Hindi naman nakasagot si Rosalinda dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Tila ba namamalikmata lamang siya. Pero sigurado siyang si Ruben ang lalaking yon. Paano nangyaring buhay pa si Ruben? Tinatad ko na siya ng saksak noon ha. Bakit nag-ibang itsura niya? Saka bakit niya kasama ang aswang na matandang yon? Hindi maiwasang mamilog ng kanyang mga mata habang nakukunot ng kanyang noo. Litong-lito si Rosalinda sa nakikita niya. Mas hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa takot. Kahit nakakandado pa ang pintuan, nagawa pa rin itong sirain ni Ruben at sa kanya binuksan. Nagpang-abot sila sa loob habang yakap-yakap ni Rosalinda ang kanyang anak na babae. Takot na takot ang bata. Kumusta, Rosalinda? Masaya ka bang makita ako muli? Ruben, anong nangyari sa iyo? Paano ka nabuhay? Malas mo lang siguro at hindi mo ako natuluyan. Ngayon, ikaw ang tutuluyan ko! Huwag mong gawin yan! Maawa ka sa akin! Saad na lang ng umiiyak at takot na ginang. Awa? Anong alam mo sa salitang awa, Rosalinda? Layuan niyo ako! Lumayo kayo sa akin, demonyo kayo! Umahalakak si Ruben sa pagkataranta ni Rosalinda. Hinila niya ang ginang mula sa anak nito, saka wala siyang sinayang na oras. Agad niyang sinaksak si Rosalinda gamit ang matutulis at mahahaba niyang kuko. Napahiyaw na lamang ng sobrang lakas ang ginang. Sumigaw na malakas ang batang babae at umiyak ito ng umiyak habang tinatawag ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi nagpatinag sina Ruben at Mampilo. Mabilis na kumilos ang matanda at galit niyang kinagat sa leeg si Rosalinda at saka hinigop ang sariwa nitong dugo. Napasigaw naman sa sakit ang bruhang ginang hanggang sa unti-unti itong naubusan ng hininga. Hindi nagtagal, tuluyan na ring binawian ng buhay si Rosalinda. Walang mumpay sa pag-iyak ang batang babae, sa kanya tinapunan na masamang tingin sina Ruben at Mampilo. Huwag mo kaming tingnan ng ganyang kasama, bata. Ginawa lang namin kung anong sa tingin naming tama. Oo, iha. Yang nanay mo ang tunay na masamang nilalang. At yung nanay mo rin ang siyang tunay na halimaw. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito ngayon. Ang angkan nyo rin ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ni Mampilo. Mamamatay tao ang iyong angkan. Mamamatay tao rin ang nanay mo. Wala silang mga puso. Hindi nagsalita ang bata. Bagkus ay iyak lang ito ng iyak habang niyayakap ang wala ng buhay na katawan ni Rosalinda. Pagkatapos noon, nilisan na nina Ruben at Mampilo ang bahay ng ginang. Sunod nilang pinuntahan ng mga kamag-anakan ni Rosalinda at tumulong sa babae noon. Natatandaan ng dalawa ang pagmumukha ng mga taong yon at alam na rin nila kung paano sila hanapin. Sapagkat nasa iisang lugar lang naman sila nakatira. Nang mahanap nila ang kinaroroonan ng mga ito, agad na naging madugo ang eksena.
walang awang tinapos ni na Ruben at Mang Pilo ang buhay ng mga taong naging dahilan kung bakit namuhay sila ng may galit sa puso. Pagkatapos maisakatuparan ang kanilang pakay sa lugar na yon, nagpasya na ang dalawa na bumalik sa kagubatan. Nanumpa rin silang hindi na muling kikitil ng buhay ng mga tao, lalo na't tapos na ang kanilang paghihiganti. Hindi din naman kasi nila kayang saktan ang mga inosenteng tao. Magkasamang namuhay sina Ruben at Mang Pilo sa isang lihim na lugar. Sa gitna ng kagubatan at ang tanging nilang kinakain ay mga ligaw na hayop na nasa kanilang paligid. Lumipas ang mga araw at naging normal naman ang lahat. Buong akala nila ay wala na silang kakaharaping problema. Subalit dumating na lang ang isang araw na hindi inaasahan ni Ruben. Padilim na rin ang mga oras na yon. Habang naglalakad pa uwi si Ruben, matapos maligo sa ilog, ay masaya pa nitong pinapagpag ang mga tirang tubig sa kanyang buhok. Nang makarating sa kanilang bahay, ay bigla na lang itong nagimbal sa mga nadat ng eksena. Sa kanyang harapan ay tumambad ang katawan ng isang lalaking walang buhay. Tatad rin ito ng malalalim na sugat mula sa iba't ibang parte ng katawan. Malamang nasanhi ng agaran niyang pagkamatay. Anong nangyari dito? Teka, Mang Pilo! Mang Pilo! Natatarantang sigaw ni Ruben habang hinahanap ang matanda. Bigla na lang gumuho ang kanyang mundo nang makita sa isa pang banda ang duguang si Mang Pilo. Wala na rin palang itong buhay at nakatarak ang isang itak sa kanyang likuran, patagos sa kanyang puso. Dahil doon ay napaluhod na lamang si Ruben at napasigaw ng ubod ng lakas habang umiiyak. Sapagkat ang pinakahuling itinuturing niyang pamilya ay tuluyan ng namaalam. Iyak lamang siya ng iyak habang pilit na ibinabalik sa butas na dibdib ng matanda ang masagana nitong dugo. Kahit pa alam niyang wala rin naman itong magagawa. Ilang sandali pang nagluksa si Ruben bago naisipang lapitan ang isa pang bangkay na lalaki. Laking gulat niya na lamang nang matanto ang pagkakakilanlan ng isang ito. Una pa lang ay may hinala na siyang ito ang tinutukoy ni Mang Pilo na ang tingerong muntik nang makapatay sa kanya dati. Naisipan ni Ruben na bunsod siguro na matinding galit kaya pilit niyang tinugis ang nasabing matanda. Gayunpaman ay wala nang nabanggit pa si Mang Pilo tungkol dito. Pero labis na lang ang kanyang naging pagkabigla at sa iba pa niya natuklasan. Ito ang mismong lalaking pumatay sa asawa ni Rosalinda na si Procopio, ang siyang kabit ni Rosalinda. Napatingin na lamang sa lupa si Ruben habang malalim na napapaisip. Sa ngayon kasi ay nasa kanyang harapan na ang lalaking punot dulo ng lahat ng naging dahilan ng miserable niyang buhay. Kung paanong nagsimula ang madugong sigalot sa pagitan ng dalawang pamilya. Maraming buhay man ang nawala, pero nasagot rin sa wakas ang ilan pag natitirang mga agam-agam sa kanyang isipan. Kapalit naman ng kasagutan ay ang ilang pang mga buhay. Sobrang sakit man, pero alam niya sa sarili niyang kailangan niyang tanggapin ang lahat. Hanggang lumipas na lang ang mahabang panahon. Ito pa rin si Ruben. Sa kabila ng lahat ng matinding pagsubok at pinagdaanan sa buhay, ay mas pinili pa rin ang mabuhay. Pilit siyang humahanap ng dahilan para patuloy na umikot ang kanyang buhay. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili bilang palihim na tumutugis ng mga masasamang tao. Mga normal na taong kauri ni na Rosalinda at Procopio. Na umaastang tao pero mas masahol pa sa mga hayop. Ito ang kwento ni Ruben na isang dating mabuting asawa at ama sa kanyang pamilya. Na naging isang ganap na aswang at minsang naging masama bago pa naging tunay na bayani para sa mas nakararami. Wakas.